Good morning, Rivers by Planet Shakers. Lord, bring me deeper. Napakaganda pong panalangin. O Diyos, dalhin mo ako sa malalim. Dalhin mo ako sa dakilang presensya mo. At yan po ay napakagandang hangarin ng puso ng isang sumasamba sa Diyos. Na tayo ay lumalim sa pakikipagrelasyon sa Kanya, lumalim sa ating pananampalataya, lumalim sa ating unawa sa Kanyang salita. Magandang araw sa ating lahat. Again, welcome sa ating daily devotionals. Ito po ang inyong kasama, Bishop Rene Alog po. At ako po ay magpapahayag muli ng salita ng Diyos na pagmumulan ng kalakasan po natin. Di nga po ba ng ating espiritual na katawan ay kailangan din ng espiritual na pagkain. Kaya salamat sa Diyos, araw-araw meron tayong tinatanggap na pagkain ng ating kaluluwa. Kumusta po kayo lahat? At ako po ay nananalangin na kayo ay patuloy na isustain ng Diyos. Tayo pong lahat ay patuloy na isustain ng Diyos ng Kanyang dakilang kapangyarihan. Manalangin po muna tayo. O aming Amang Banal, sa pangalan ni Jesus, muli kaming nagpapasalamat sa iyo sapagkat isa na naman pong araw ng pagpapala ang inihanda mo sa amin at tatanggapin namin ang mga espiritual na biyayang nasa aming harapan ngayon. Nananalangin po kami ng patuloy na pagpapalakas mo sa amin, pagpapasigla, at sino man sa aming mga miyembro ng pamilya na may sakit, karamdaman, ay kumilos po ang inyong kapangyarihang magpagaling, because you are our Jehovah Rapha, our great healer, our great physician, and we receive healing for our loved ones. In the name of Jesus, bless us this morning, O God, as we receive your word. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Purihin ang ating Diyos. Ang ating pong topic na pag-uusapan ngayong umaga ay pang-anim, actually ito, sa mga hakbang kung paano natin makakamtan ang tunay na tagumpay. So dahil pang-anim po ito, pwede niyong balikan yung 5 na una para masundan niyo ang pang-anim, at para masundan niyo po yung 1, 2, 3, 4, 5 dahil pang-anim po ito, pwede po kayong pumunta sa YouTube. Ang ating YouTube channel ay JLG TV. At lahat po ng ating pong daily devotionals ay uploaded po sa YouTube. Pwede nyo rin pong i-share. Siyempre, pagka napanood nyo po, pwede nyong sa JLG TV mismo mag-subscribe at pindutin yung bell icon para kayo ay laging ma-notify every time na meron pong ina-upload sa ating pong YouTube channel. Praise God! So, ang topic po natin, mga minamahal, ay entitled, Praise God for the Victory. Amen. Purihin ang Diyos sa tagumpay na ibinibigay niya sa atin. Matagumpay po tayo sa kabila ng maraming pagsubok ngayon sa ating panahon. Sa kabila ng maraming kinahaharap ang buong mundo sa ating panahon. Sigurado pa rin tayo na may katagumpayan kay Kristo Jesus. At ang tagumpay na yan ay dahilan upang tayo ay magpuri sa Kanya. Hallelujah. Magbasa po tayo ng Biblia. At ang aking key passage ngayon ay hango sa Psalm 150 verses 1 to 6. Psalm 150 verses 1 to 6. Simulan na po natin sa verse 1. Ang sabi po, Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Verse 2. Praise Him for His acts of power. Praise Him
for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and the lyre. Praise Him in verse 4. Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Verse 5. Praise Him with a clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. End of reading. Psalm 150 verses 1 to 6. Yan po ang ating napakagandang pag-uusapan sa umagang ito. Sa lahat ng bagong pasok po sa ating devotional, ay ang aking pong topic na tinatalakay ay Praise God for the Victory. At binasa ko po ang Psalm 150 verses 1 to 6 in the New International Version. Ito pong chapter na ito ay punong-puno ng papuri sa Diyos, punong-puno ng instruction kung paano natin purihin ang Diyos at kung bakit, ano ba ang mga dahilan na kailangan ang Diyos ay purihin sa araw-araw at sa bawat sandali ng ating buhay. Ang sabi nga po, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His acts of power. Napakarami pong acts of power ang Diyos. Ibig sabihin ng acts of power ay yung mga katibayan na meron siyang ginawa na hindi kayang gawin ng tao, na tanging ang kapangyarihan ng Diyos ang pwedeng gumawa nito. Praise Him for His surpassing greatness, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kaluwalhatian. Praise Him with the sounding of the trumpet. Ito na po, inisa-isa yung mga instruments na gamit, trumpets. Praise Him with harp and lyre. Praise Him with timbrel. Praise Him with dancing. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with a clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. So dito po sa chapter na ito, ipinakita ho sa atin ang iba't ibang kadahilanan, iba't ibang mga bagay na bakit kailangan nating magpuri sa Diyos. At sa sumunod, yung kalahati ng chapter na ito ay pinakita naman ang iba't ibang gamit sa pagsamba sa Diyos. Napansin po ninyo, hindi lang po itong mga gamit na ito ay hindi isang gamit sa isang lugar na hindi tahimik. Hindi tahimik ang gagamit. Magkikreate talaga ito ng malakas na natugtugan, no? May kasama pang dancing. Yan po ang paraan ng pagpupuri na itinuro sa atin ng kanyang salita. Ito po ay pang-anim sa mga hakbang kung paano natin makakamtan ang tunay na pagtatagumpay. Pwede nating i-meditate ang lahat ng hakbang ng pagtatagumpay na ating pinag-aaralan at magsimulang gumawa ng dahilan ng ating isip. Or ano ba ang pwedeng i-apply at hindi pwedeng i-apply sa unawa natin. Kung babalikan niyo po yung naunang 5 at itong pang-6. Wala po tayong aalisin sa mga hakbang na yan. Hindi natin pwedeng i-shortcut na dito na lang tayo sa number 6, okay ito. Praise and worship lang. Hindi po. Susundan natin yung step 1, 2, 3, 4, 5 at ngayon ay nasa pang-6 tayo. So, wala kang itulak kabigin. Ang mga hakbang na ito ay mga hakbang na mahalaga. Bawat hakbang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bawat hakbang ay mahalagang hakbang upang makamtan natin ang tunay na pagtatagumpay. You can sit down and pick apart this point or that, but where will it get you?
So, magandang tanong po yan. Pwedeng umupo tayo, tignan natin yung 6 na mga hakbang na itinuro ni Bishop Rene at mamimili tayo na kung ano lang gusto nating piliin, o maaring 3 sa 6 na mga steps, o maaring 4 sa 6 na steps. Pero saan kanya dadalhin? Hindi tayo makakaranas ng tunay na tagumpay kapag pilit nating shortcut, minamadali ang proseso ng pagtatagumpay. Ang Diyos po, gusto niya magtagumpay tayo, pero naglagay siya ng proseso ng pagtatagumpay. Huwag tayo magmadali. On the other hand, mga minamahal, you can say, Lord, I believe that you are giving me progressive revelation each day through all these devotions. And though I may not fully comprehend every point, I am going to just what the prophet of God, what the man of God, what the bishop has said, and I am going to have victory in Jesus' name. Mga kaibigan, ito pong 6 na hakbang ay tinuturuan tayo ng tinatawag na progressive revelation. Okay? Sabi ng progressive revelation, araw-araw ay may dinadagdag na revelation sa revelation na meron na tayo. So we go through this progressive revelation every morning, every day na tayo po ay nagsasama-sama. At naiintindihan natin, we fully comprehend every point. Naintindihan natin ang bawat punto ng mga progressive revelations na yan. And we are going to do just what the revelation has said, and we are going to have complete victory in Jesus' name. So, hindi pwedeng yung progressive revelation from 1 to 6 dito po sa ating devotional ng 2 Chronicles chapter 20. Hindi pwedeng magtanggal ka ng isang revelation na bahagi ng tinatawag nating progressive revelation. Amen? Are you ready for the final step to victory? Yan po ang magandang tanong. Ikaw ba ay handa na malaman ang pinakahuling hakbang na gagawin according po sa pattern ng 2 Chronicles chapter 20 ng pagtatagumpay, or so are you ready for the final step to victory? Itong final step to victory ay this is the capstone. Kumbaga, this is the cornerstone. Alam nyo, ang cornerstone or capstone, ito yung pinakamahalagang kung gagawa ka ng ark. Yung nasa gitna, yan po ang cornerstone. Ang capstone ay pinakamahalagang bahagi din ng tinatawag na structure. At ito po, itong number 6 sa progressive revelation natin, I can call this the capstone, and don't miss it because you have gone too far only to stop now. Hindi po. Nakuha na natin yung unang revelations, 5 progressive revelation. Hindi na tayo hihinto sa pang-5. Kukunin natin itong pinaka-importanteng hakbang. Well, kailangan ng number 6 step, yung 1 to 5. Pero from 1 to 5, ito yung kailangan nating hindi ma-miss na isang bagay. Kaya hindi tayo hihinto hanggat hindi natin nalalaman kung ano ba itong pang-6 na hakbang. So the next step ay, ito nga po yung title ng ating topic ngayon, Praise God for the Victory. Praise God for the Victory. Yan po ang pang-6 na hakbang. Ang sabi nga po sa, kung titignan natin sa Chronicles, hindi ko na po naisulat, but pinag-uusapan na natin yan from the 5 days ago o 6 days ago.
itong ano ba ang sinasabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 21 sa ating pinag-uusapan. Basahin ko po, sabi niya, "And when he had consulted with the people," yung he ay si King Jehoshaphat. "And when King Jehoshaphat had consulted with the people, he appointed singers." Ang una niyang inappoint po nung kinonsultan niya ang mga tao sa Judah at Jerusalem kung paano nila gagawin ang pinagagawa ng Panginoon. Ang una niyang inappoint ay mga mang-aawit. Mahalaga po ang awit sa pagtatagumpay. Amen. Hindi ho sinabing mahalaga yung tunog ng awit. Kasi pwedeng hindi tayo magaling umawit, pero aawit tayo. He appointed singers unto the Lord. Kasi ang awit po, hindi natin gagawin para kanino man. Gagawin natin para sa Diyos. At lahat ng tinig, alam niyo po ba yon, ay tanggap ng Diyos. Sapagkat siya ang gumawa, bakit niya hindi tatanggapin? Samantalang siya ang gumawa ng ating tinig. Di po ba sabi niya kay Moses, sino ba ang gumawa ng iyong dila? Sino ang nagbigay sa iyo ng kakayahan na magsalita? So he appointed singers unto the Lord, and that should practice the beauty of holiness. And as they went out before the army, and to say, "Praise the Lord, for His mercy endureth forever." So, sila ang nasa unahan ng sundalo ni King Jehoshaphat. Hindi po yung kanyang elite forces ang nilagay sa unahan. Ang inilagay niya sa unahan ng kanyang hukbo ay mga aawit at mga tagasigaw ng "Oh, give thanks to the Lord, for His love endureth forever." Praise God. So, the final and most powerful step of all to victory is to praise and worship the Lord. Ito po ang pinaka-pinale, pinaka-makapangyarihang hakbang ng pagtatagumpay ay ang pagpupuri at ang pagdakila sa pangalan ng Diyos. Praise and worship. Mahalaga po ang praise and worship. Ang inyong buhay ay punong-puno ng papuri sa Diyos. Lagi ba kayong umaawit na mga makalangit na awitin? Lagi nyo bang ipinapahayag ang inyong kalagayan sa inyong mga awit? Nararamdaman po ng Diyos yan. And you know what? There might be a temptation to say, "This step is so wonderful. All I really need to do is start right here. I don't need to go through all the effort of those other 6 steps." Well, mga kapatid, hindi natin pwedeng, may temptation po na sabihin natin, dito na lang tayo sa number 6 o number 7. Di ko na po mabilang kung pang ilang steps po ba. Okay? Pero between 6 and 7 po itong aking tinuturo. Maaring 6 o maaring 7. Pero, mga minamahal, hindi pwedeng mag-shortcut. Kasi yung iba, dito lang ang gusto. Praise and worship lang. Ito ang pinakamahalaga. Pero hindi pwedeng alisin ang elemento ng mga naunang mga hakbang. Kasi ito yung pang-finale. Ito yung panghuli. So may temptation minsan na gusto lang natin praise and worship, pero ayaw natin yung mga challenges ng step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6. Ayaw natin yung mga challenges. Man has always been prone to look for spiritual shortcuts. And this is where false cults, the mga kulto, and false doctrines develop. Kaya kasi nga po,
Dahil ang tao, maraming mananampalataya, we are prone to spiritual shortcuts. Ano ibig sabihin ng spiritual shortcuts? Yung hindi na natin sinusunod ang proseso at nandun na kagad tayo sa pinaka-finale na nakalimutan natin na bago magkaroon ng finale ay magko-contribute ang mga naunang elemento. Kaya nga nakakabuo ng mga maling doktrina, kaya nakakabuo ng mga grupong hindi sumusunod sa salita ng Diyos ng 100%. Marami silang inaalis mainly because tempted tayo lagi na pumunta na sa dulo without considering yung mga steps para makarating tayo sa dulo. We always want to find an easier way. Lagi natin gustong makakita ng mas magaan na paraan. Siyempre, pag praise and worship nga lang naman, without all the challenges of steps 1 to 5 o 1 to 6, mga minamahal. Ang tao kasi, lagi nating hinahanap yung madaling paraan. Ayaw natin ng challenges, ayaw natin yung mga sinasabi nating mga adversity, wala sa atin yung mga sinasabi nating mga seeking the Lord's will, wala sa atin yung facing the enemy, wala yung putting the battle in the hands of God. Gusto natin kaagad praise and worship. Kaya maraming magaling dyan. Nandun kaagad sila sa dulo, praise and worship na agad, pero hindi nila naranasan yung bawat hakbang na require bago makarating sa praise and worship. It is not God's intervention to make the path difficult, but He knows what we are made of and what steps we must take if victory and abundant life are to be manifested in our life, in our lives. Amen. So, gusto alam lahat ng Diyos ang mga landas nating tatahakin. Pero, well, pwede naman niyang gawing smooth lahat. Na wala na tayong problemang pagdadaanan para praise and worship na agad. Pero yung katulad ng mga itinuro ko sa mga nakaraan, God is allowing us to go through all these difficult circumstances and difficult situations so we can have a testimony, so we can have our own story to tell. Dahil dumaan lahat tayo doon na walang shortcut. Alam niyo yung mga Kristiyanong hindi dumaan sa shortcut, yan yung mga matitibay na Kristiyano. Yung mga Kristiyanong dumaan talaga sa proseso, yan yung mga matitibay na Kristiyano. Pero yung mga Kristiyanong lampa, yung mga Kristiyanong mahina, yan yung mahilig yung mag-shortcut. Gusto agad nila, dulo agad, praise and worship agad. So to start this step with no regard of the other steps would make our praise and worship sounding brass and tinkling cymbal. Ito po ang magiging sound ng proseso na minadali. Ano din yung tunog ng pompyang, yung cymbals na pinatunog mo ay masakit sa tenga. Yan ang sound ng mga worship lang, praise and worship lang ang gusto, pero ayaw ng trials, ayaw ng adversity, ayaw ng negative circumstances. Hallelujah. So, a hollow, shallow noise that goes no further than the ceiling is the result. Well, pag in-ignore natin yung mga unang hakbang at dito na lang tayo sa praise and worship, ay ang ating praise and worship din ay ingay lamang. Sapagkat alam mo, yung iba yung nagdiriwang ka dahil meron kang naranasan. Iba yung nagpapasalamat ka sa Diyos kasi may pinagdaanan ka. Iba yung feel, iba yung emosyon nun.
Iba yung emotion nung dumaan ka sa napakaraming hirap tapos magtatagumpay ka na. Iba yung emotion nun kaysa yung nagpupuri ka na lang pero wala kang pinagdaanan. Iba din ang emotion nun. Iba ang level ng emotion nun. Kaya gusto ng Diyos, dumaan tayo. Progressive revelation. Maging ang Biblia po ay may progressive revelation. Ang buhay natin, araw-araw may revelation ng Panginoon. Progressive revelation din yan. So ayaw ni Lord na tayo ay mga mahilig mag-shortcut dahil ayaw natin na dumaan sa mga bagay na mahirap. I hope and pray na naintindihan niyo po ang ibig kong sabihin. Huwag nating daanan yung maikling daan na hindi natin nakukuha yung testimony ng Diyos. Inaalaw ng Diyos na dumaan tayo sa iba't ibang mga hakbang para maranasan natin ang ibig sabihin ng katapatan ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos. Amen? Minsan inaalaw niyang dumanas tayo ng kawalan para maranasan natin ang kanyang dakilang probisyon. Minsan inaalaw niyang makaramdam tayo ng sakit sa ating katawan para maranasan natin ang kanyang dakilang pagpapagaling. Wala pong shortcut. Tapos na po ang panahon ng shortcut. Praise God. Amen? So mag-declare po tayo. Sabihin natin, I will praise the Lord for the victory. Even before it comes, I will give Him the glory for what He is going to do. Amen. One more time. I will praise the Lord for the victory. Even before it comes, I will give Him the glory for what He is going to do. Amen and amen. Purihin ang Diyos. I hope and pray, mga minamahal, na tayo ay tumanggap lahat ng dakilang biyaya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Amen? Sa ating pong pag-aaral ngayon ay meron pong progressive revelation na patuloy nating tinatanggap. Dalangin ko po na ang bawat sa inyo, sa ating lahat, ay patuloy na i-sustain ng Diyos sa lahat ng pagsubok nating pinagdadaanan, pero hindi magtatagal. Tayo po ay mag-aalay ng awit ng pagtatagumpay sa ating Diyos. Hallelujah! Ngayon po ay araw ng, ano ba ngayon? Today is August 5 and it's Wednesday. Kaya mawawala po, mamaya po ang ating Hope Hour 1:30 at itutuloy po ang Revelation series. Kung hindi ako nagkakamali, Revelation 20 na po tayo mamayang gabi. So ito po ang inyong lingkod, Bishop Rene Alog po, nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kanyang mga anak na aking mga kapatid. God bless us all. Shalom.